in this place. Lord, ano po ang gagawin namin kung wala kayo? Everything is meaningless without you. And so we thank you for the assurance that you're always there. Isang tawag lang namin, nandyan po kayo, Lord. Thank you so much. And today, we honor you, we worship you. Give us your word for the day. We don't want to leave this place without a word na babaunin po namin sa buhay namin. Give us the revelation of your cross. Give us the revelation of your powerful word. And it is not about us, it is about you in this place. So Lord, we give you all the glory. Thank you, Father. Can we give him one clap offering today, church? Come on, you can do better than that. Let's give Jesus glory. We give you glory. We give you honor. We give you Jesus our everything. It's all about the name, the powerful name of Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Amen. We may now all be seated. God is good. God is here in this place. Ang sarap po ng araw ng linggo na tayo ay bumabalik sa lugar na ito. Tama po ba? I know that many of you are tired the whole week. Traffic pa lang sa EDSA, nakakapagod na. Sino po dito naglalakbay na EDSA? Ayan. I feel for you. I'm very sorry for you. Alam ko po kayo, nakakaranas kayo ng pagod the whole week. But every time dumarating ang Sunday, mapapasabi ka ng, thank you Lord, it's Sunday. Ang uso na ngayon, TGIS, not TGIF. Because every time na pumapatak ang araw ng linggo, we feel that there is something new happening in our lives. Amen? And we prophesy that today, hindi po tayo uuwi na empty-handed. We want something new from the Lord today. Are you ready for something new? In the presence of God, we are made brand new. In His presence, we are restored. Kung meron man po sa inyo na nangangailangan kayo ng restoration from the Lord, well, I have good news for you. This is your day. You will receive your restoration today. If there are many of you here who have come here na may karamdaman ka, we have good news for you. Bago pumunta sa doktor here in this place, kung nasaan yung presence of the Lord, there can be healing. Amen? And in the presence of your brethren, look at your neighbor. Sa presensya ng katabi mo, you are made stronger. Paano na lang kung wala kang church mate? Paano na lang kung wala kang natatakbuhan in times of need? Parang hindi ko ma-imagine ang buhay na hindi kayo kasama. Look at your neighbor and say, thank you, nandyan ka para sa akin. Yung parang convinced. Yung parang hindi joke. And we'd like to welcome all of our VIPs, yung mga visitors namin. Pwede po ba namin makita ang kamay ng mga first time mo dito ngayon? First timer, wow, thank you so much for coming. Wow, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, praise God, no? Alam niyo po, sa lahat naming mga bisita, it is not an accident kung bakit po kayo nandito. This church loves to welcome VIPs. You are very important for us today. So gusto po namin, as we welcome you, please feel at home. Hindi po kayo iba dito. This is your new family. And thank you so much for coming. And for all of us here, I think I'd like us all to be encouraged with the words of the Lord. Sino sa inyo dito naniniwala powerful ang word ni Lord? And every time nagbabasa tayo ng Bible, mga nagbabasa ng Bible, taas ang kamay. Woo! Dumadami tayo! Praise God! Sa lahat ng mga nagbabasa ng Bible, nakakaramdam ka ng kakaibang energy every time you read the Bible. Amen? Nang hihina ka, bigla ka lumalakas. Nalulupay-pay ka, biglang gusto mong lumipad. Nadapa ka, gusto mong biglang bumangon. Amen? Sobrang powerful word ng Lord. And isa sa mga napakagandang verse, chapter sa Bible, pinag-aralan namin to during one of our primary 12 meeting, Psalm chapter 103. And let this minister to you. Ang sabi doon, bless the Lord, O my soul.
Can you prophesy over yourself and command your soul? Sabi mo, bless the Lord, O my soul. Sabi niya, bless the Lord, O my soul, and all my inmost being. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Alam nyo, napakadaming benefits sa presence ni Lord. Ang sabi sa kanya sa salita, forget not all His benefits. Okay? Ang sabi dyan, who forgives all your sins. And heals all your diseases. How many of you here would like to receive the healing touch of the Lord? Amen, amen. I prophesy na, you will have that in Jesus' name. Who redeems your life from the pit. Alam nyo, napaka-powerful nito. Kung meron sa inyo dito, nahulog ka, nasadlak ka sa pagkakababa, who redeems you from the pit, para kang kinuha from the pit, and crowns you with love and compassion. Wow, praise God. Who satisfies your desires, take note, your desires with good things. So that your youth, sino dito mga youth? Yan. So that your youth is renewed like the eagles. May mga agila ba sa lugar na ito? Can we give Jesus praise today as we receive that? By faith, we receive your strength. We are renewed like the eagles today. Amen. Nandun pa rin po tayo sa series ng Great, Large, and Magnificent. And how many of you here are loving this series? Ang sarap niya, no? And specifically for today, ang i-discuss po natin ay tungkol sa discipline. Wow! Heavy got! Discipline. Title of this sermon is Disciplined Disciples. Can you say Disciplined Disciples? Yung mas malakas, ikaw kasi yan eh. Ikaw itong pinag-uusapan natin. You say Disciplined Disciples. Hindi po nag-expire ang demand, ang need for all of us to be disciplined. Kailangan po ng bawat isa sa atin. What we have become today, kung sino ka ngayon, and who you are today, kung sino ka ngayon, that is a result of how much you have practiced discipline in the past. Bigyan ko po kayo ng ilang example. Kung gaano ka karunong ngayon, sino dito alam mo pa rin yung algebra mo? Algebra. Kahapon natutuwa ako kay Baki. Sobrang, na-inspire ako sa kanya. Kasi tinuturuan niya si York ng algebra. Talagang sinatsaga ni Baki. Sabi niya, hindi tayo papayag na hindi mo maintindihan. Ano bang topic nila? GCF yata, greatest common factor yata. Yun ba? So naririnig ko sila. Tapos sabi niya, sabi ni Ate Baki, York, hindi tayo papayag na hindi mo ito makabisado. And depende yan, kung kunwari kabisado mo pa, ano ang difference kapag sa algebra, addition, tsaka multiplication, ano ginagawa sa exponent? Pag addition, ano? Pag multiplication, ano ginagawa sa exponent? Depende sa level ng pagdisiplina mo sa sarili mo nung college ka. Yun yung level ng alam mo ngayon. Are you getting the point? Depende sa pagkakadisiplina mo. Kung nung college ka, hindi mo tinantanan ng algebra at sinabi mo sa sarili mo na, I will discipline myself, kailangan matutunan ko tong basic na to, I tell you, hanggang sa pagtanda mo, dala-dala mo yan. Okay? Kung ano yung narating mo position in your company, that is a result of your discipline. Hindi ka kasi nalilate, kaya napopromote. Hello? That is a result of your discipline. Amen? Uy, nandiyan. Kung ano, tingnan mo yung, tingin ka pababa. Tingin ka pababa. Yeah. Kung ano ang vital statistics ng katawan mo, resulta yan ng disiplina mo. Ha? Ano ang kinakain mo? How much do you eat every day? Do you exercise? Lahat ng disiplina yan, pagtingin mo lang sa baba, resulta yan. That is a result of your discipline. Okay, isipin mo ngayon. Isipin mo, imagine mo sa utak mo, ilan ang life group members mo ngayon? Okay? That is a result of your discipline on how consistent you are in meeting with them once a week. Hello?
Ikaw, tingnan mo din sarili mo. Ano yung narating mo na level sa relationship mo kay Lord? That is a result of your discipline. Gaano ka ba kadalas umattend ng life group? How often do you feed yourself with the word of the Lord? How often do you strengthen your relationship with your brethren? So, kung makikita po natin ang resulta kung sino tayo ngayon at kung ano na yung nangyari sa buhay natin ngayon, yan po ay resulta ng disiplina na ginawa natin sa buhay natin. Let us define discipline. In the most simple terms, discipline is doing the right thing, the right way, all the time. So madali po yung tandaan, ano? Discipline is doing the right thing, the right way, all the time. Discipline is something that you do na tama, and not just for a moment, not just seasonal, but it is something that you do all the time. Kunwari, ang diet, it's something that you do all the time. Hindi ka nagda-diet ng 1 week lang, tama? Pag-exercise, you don't do that once a year. It should be all the time. It's a discipline. Meron po akong pinanggalingan na training noong Friday. At ang tawag dito, maybe yung mga nasa corporate world, familiar kayo dito, yung 8D. May nakakalam po ba nun? 8D or Ate Cres, mga kapwa Semicon. Ang 8D, ibig sabihin yan ay 8 disciplines. And we are required to go through that training once a year. Hindi po pwede na hindi namin yung pag-aaralan. Ako po ay 13 years na sa company. And 13 years ko na po siya in short narinig. But each time that yun po ay ipepresent sa amin, merong kakaibang dating na yes, dapat manuot ito sa sistema natin yung discipline. And later on, I will explain to you kung paano ba yung principles natin dito sa discipline. And how many of you here believe that sa buhay natin, kailangan i-level up pa natin yung disiplina natin? Okay? Meron tayong dapat baguhin eh. We cannot be the same person every day. We cannot be the same church every day. Hello? We cannot be the same nation every day. Something has to change. At kailangan meron po tayong i-level up dyan. Dapat meron tayong i-promote sa buhay natin. Dapat meron pa po tayong iangat sa buhay natin. Kung titingnan po natin yung sitwasyon natin ngayon, masasabi natin, I think all of us will agree that we need more progress in our current situation. Amen. Sino dito gusto mo ng progress? That is a very beautiful word. Progress. Ibig sabihin nun, tuloy-tuloy, paasenso ng paasenso. I noticed na this is a very favorite word of Pastora Shalene, our discipler. I-erase niyan. Our discipler. Ang favorite words niya, promotion, level up, next level, progression, success. Sino sa inyo favorite niyo din yung mga salitang yon? No? These are things that we'd like to happen sa buhay natin. Anything na progressive, and these words are infinite. Hindi po siya natatapos. Okay, let's look at some examples. Sino dito ang medyo familiar ka sa bansang Singapore? No? Sa bansang Singapore, sobrang higpit po nila. Doon ay bawal ang bakit lahat tayo, no? Yun na naaalala natin pag Singapore. Bawal ang chiclet, bawal ang chewing gum kapag nasa Singapore ka. At kapag ikaw yung nahuli, nag-chewing gum, may fine. Sa bansang Singapore din, alam niyo po ba, bawal ang mga lumang kotse? Kapag ang kotse ay more than 10 years old, bawal na yan sa lansangan, bawal na yan sa kalsada. Ang dahil pang bawal dyan, bawal ang manigarilyo sa kalsada. And if you will look at Singapore, they are so disciplined. Ang dami po nilang strict regulations. But do you think that they are a progressing nation? They are, di ba? Bawal din sa kanila ang 32% tax. Mas maliit na tax. Pero they are progressing kasi meron disiplina. Alam niyo ba yung mga Pilipino doon, disiplinado din. Kasi natutunan nila doon sa environment nila na kailangan nila maging disiplinado. Ang bansang UAE, alam niyo po doon sobrang higpit talaga. Doon po ay bawal magreklamo against their government officials. Grabe, no? Kapag ikaw ay narinig lang, kahit may nakarinig lang sa'yo, na may sinabi ka against their leadership, alam niyo po, kulong.
Okay? Doon din po, bawal ang, di ba, bawal ang magreklamo at bawal din ang ikaw ay maireklamo. Kapag ikaw po ay kapitbahay ng isang lokal kunwari, na sila ay naingayan sa bahay mo, nagpa-party ka at hindi masyadong hindi sila natuwa sa pa-party mo, ang ingay-ingay mo. Pwede ka nilang ireklamo at pwede ka nila ipapulis. Hello. At sa UAE din po, bawal din po doon ang hindi nagbabayad ng utang. Alam niyo po doon, magugulat yung mga ibang Pilipino na nakalimutan nila kunwari magbayad ng credit card for some reason, sa kalimutan, kulong po kagad. Pero alam niyo po ba ang UAE ay sobrang yaman na bansa? Sobrang daming ginto. Bakit? Isn't it because that merong disiplina sa bansa nila? Okay? Of course, ang Pilipinas po. Gusto niyo pag-usapan ng Pilipinas? Itong bansa Singapore at UAE, meron silang may higpit na rules, pero wag ka, ang Singapore, ano siya? Puro building, isang maliit na land na puro building. Ano ang UAE? Isang malaking kalawakan na puro disyerto naman. Ang Pilipinas, wag ka, sobrang yaman natin. Okay? Sobrang dami nating natural resources. Dito may mga green. Doon sa UAE, nag-i-import sila ng mga puno para maging, para maging kunwaring puno sa kanilang disyerto. Ang paligid nila, sinusubukan nila maging green, pero sa totoo lang, disyerto po siya. Pero tayo, natural po yun sa atin. Hindi kaya na ang kulang sa ating mga Pilipino ay disiplina. Oh, of course, there comes yung favor ng Lord, yung grace ng Lord, yung anything about that, of course, they are factors. But for this Sunday, we will just talk about discipline. And I tell you, discipline is very biblical. Okay? Discipline is very biblical at kailangan po nating umahon dito. For the first time na witness ko po ang sobrang bagsik ng traffic ng EDSA noong Tuesday. Umalis po kami dito ng 4:30, nakarating po kami sa Cubao ng 8 or a little past 8. Feeling ko po, mas mabilis pa ang biyahe mula airport hanggang Davao kaysa sa mula Bikutan hanggang Cubao. Sobra po talaga siya. And sobrang nakakadurog ng puso this is not a very good situation. And ang marami diyang reason, naku po, nakakatawa. Kung kayo po ay nakikinig kay Tulfo, nakikinig po kay Tulfo, grabe, mga 2 buwan na po niya yatang topic ang traffic sa kanyang radio station. At hindi po siya nauubusan ng komento. Kami po, 2 buwan na rin namin siya halos napapakinggan. At sobrang naaaliw po kami sa kanya. Dahil mga sinisita po niya talaga yung kakulangan natin sa disiplina. Okay, medyo laliman natin ang scope, ano? Pinakamalaking issue po yata natin ng discipline ngayon, wag na po tayong lumayo, ay sa kanya-kanya nating bahay. Hello? Siyempre, hindi kayo mag-amen doon, di ba? Imagine niyo po, kung tayo ay 100 million na Filipinos, let's just say na 10 tao nakatira sa isang bahay. Sa palagay na, sabihin na natin, 10 milyong bahay, okay? 10 milyong bahay na kulang sa disiplina, na hindi na ituturo ang mga tama, yung definition discipline, doing the right thing, the right way all the time. That means 10 million different problems na nagko-contribute dun po sa sitwasyon ng bansa natin ngayon. Okay? Sa bahay po natin, let's examine, no? Ano yung klaseng discipline? Alam niyo po, lumaki po kami sa isang disciplinarian, feeling namin pinaka-striktong magulang. Okay? Hanggang ngayon po, ultimo hanggang ngayon, ako po ay 35 years old, mag-35 years old na. Hanggang ngayon po, tinuturoan pa rin po kami ng pag-segregate ng basura. Sino po sa inyo dito nagsisegregate ng basura? Nabubulok, bukod sa hindi nabubulok. Si Kagawad lang po ang nagtaas ng kamay kasi utos ni Mayora sa kanya. Okay? But this is a very basic, di ba? What kind of food do we serve sa bahay po natin? Are we disciplined doon po sa ating pinapangaral na we want you to live healthy? Bawal ang pork. Bawal ang hotdog. Kahit gaano pa siya kadaling lutuin, it's bawal, no? Ang daming bawal.
Disiplina sa panonood ng TV. How many hours do we spend in a day watching Aldab, the most awaited date? Inuuna mo ba siya kaysa sa life group? Saturday pa naman. Bakit ba Aldab? Tuwing Sabado pa talaga niya tinatapat yung pinakamagandang episode niya. Yun yung season natin ng pagla-life group. You see, sa buhay po natin, ang dami din nating discipline issues. And all this contribute to what we have become today and who we are today. But who among you here wants to see change? Gusto natin ng pagbabago. And let us take the first step. Let it start from within us. The disciples. Let it start from Jesus' disciples. Let it start from All for Christ Church. Na kapag ikaw, miyembro ka ng All for Christ Church, matino ka. Kapag ikaw nagpakilala ka, taga-All for Christ Church, ay malupit yan, napakabait niya, disiplinado yan. Hindi yan naglalakad sa ilalim ng footbridge. Okay, ha? Kapag, taga-All for Christ yan, ay naku, grabe, pumipila yan sa De La Rosa, hindi yan naniningit. Okay? Hindi porket magkaka-church tayo, magpapasingit ka na sa pila ng De La Rosa. Hello po. Mag-example po tayo ng disiplina. Kailangan po natin yan. Discipline starts with the disciples kasi ang anak ng Diyos angat sa iba. Let change start from within us. And let us set this higher standard. Ulitin ko po yun. Mas mataas na standard ng discipline sa paraan ng pamumuhay natin. Ano po? Kasi, listen to this. Alam niyo po kung hindi natin kaya, sino dito anak ng Diyos? Anak ng Diyos. Alam niyo po ba kung hindi kaya ng anak ng Diyos magpakadisiplinado, paano pa kaya ang kapwa natin Pilipino? Hello? Kung hindi mo kaya, paano pang iba? Kung meron mang pinakadisiplinadong tao sa mundo, ikaw yon kasi anak ka ng Diyos. Okay? Kung meron mang magla-level up ng standards natin, sabihin mo sa katabi mo, ikaw yon. Doon sa katabi mo pang isa, sabihin mo, ikaw yon. Okay? May mataas na level ng pagtawag. And let me read to you a verse in the Bible. 1 Peter chapter 2, verse 9. This is a very beautiful verse. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Alam niyo po, napakalinaw sa verse na ito na angat tayo sa iba. Meron kakaibang antas na expectation para sa atin. And you know what? This is a good thing. This is not just about responsibilities, but this is a very good thing. We are a chosen race, a royal priesthood. Ang sarap pakinggan, ano? A holy nation, a people for God's own possession. At alam po natin na kapag tayo ay pinili, ano yung sinabi po ng uncle ni Spider-Man, ni Peter Park? Out from great power comes great responsibility. And that's how the Bible called us. We are His chosen people. And so we have this different level of responsibility na kailangan po natin gampanan. May mataas na level na pagkakatawag ang Lord sa mga anak niya. And how many of you here are willing to become disciplined disciples? Amen. Let me now quickly discuss to you different keys or just 2 keys. There are only 2 keys to being disciplined in our lesson for today. Marami sa atin kasi ang takot sa disiplina. Hello? Takot kayo doon? But point number 1, love discipline. Okay, this is a very powerful item. Love discipline. Can you say it with me? I love discipline. Parang, pilit I love. Kasi marami po sa atin talaga, kapag sinabing discipline, pumapasok sa isip natin, it's something negative. It's something na papagalitan ka kasi. It's something na kailangan may magbago kasi sa'yo. We think about it as something negative. But I tell you what, Proverbs chapter 12, verse 1, this is a very good word. To learn, ay parang mali yata yan, ate. Sorry. Ako yung gumawa niya, mali yan. Okay. Proverbs 12:1. To learn, listen to me. To learn, you must love discipline. Hello, ha?
To learn, you must love discipline. Listen to this. It is stupid to hate correction. Bible po ang nagsabi niyan. Ang sabi dito, to learn, you must love discipline. It is stupid to hate correction. Isa daw pong kamangmangan ang hindi tumanggap ng mga turo sa atin. Let me read to you another verse in the Bible. Hebrews chapter 12, verse 11. Ito, maganda rin po ito. Ang sabi dito, for the moment, all discipline seems painful rather than pleasant. Okay? For a moment, all discipline seems painful rather than pleasant. Sino po sa inyo mag-agree dito? Meron ba dito napagalitan? Tapos sinabi mo, uy, sarap, napagalitan ako. Meron na po bang ganon? But to most of us, pag napagalitan ka at first, it is painful rather than pleasant. But, listen to this, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Yun naman po pala. Ang ganda-ganda po ng ending ng isang tao na dinidisiplina because it yields the peaceful fruit. Sino dito gusto mo? Parang masarap yun yung peaceful fruit. Saan ba nabibili yan? Magkano ba kilo niyan? It feels good to have this peaceful fruit. Ngayon, ako po ay lumaki nga po, kami po magkakapatid. I think, feeling ko lang naman, lalo na sa akin, dahil unang anak, lumaki po talaga kami sa sobrang pangaral at ang daddy ko po ay namamalo. May 2 palo po ako sa talambuhay ko na hindi ko makakalimutan. Sino dito may palo ka na hindi mo makalimutan? Pingot na hindi mo makalimutan. Okay? Mas masakit yata yun. Alam ko si Ate Vives may hindi siya makalimutan sa sako. Grabe talaga si Nanay Roberta sa sako na yan. Okay? Kami po, may 2 po akong palo na hindi ko makakalimutan. Si daddy ko po kapag namalo, ang mga kasalanan ko lang naman po nung bata ako ay either matigas ang ulo ko, hindi ako sumunod, kunwari pinaghuhugas ng plato, hindi naghugas ng plato, o nakasagot sa mga magulang, ang katumbas na po, na hindi naman po ako humantong sa sitwasyon na nangapit bahay, nagbarkada, hindi naman po. Pero sa simpleng hindi pagsunod, ako po ay napapalo. Pag si Pastor Jerry po ay namalo, dapa. Tapos talaga gusto niya yung shorts mo medyo manipis para talagang ramdam mo. Ang dapa mo tapos yung mukha mo dapat nakasubsob sa kama at talaga pong sinturon po talaga ang pamalo sa amin. At ang sasabihin niya, yung gino-joke po ni Isa, totoo po yun. Ako po ay lumaki sa palo na ganito. Ulitin mo pa yun? Ulitin mo pa yan? Dapa! Pak! Bakit ginagawa ito ni Daddy? Bakit ka pinapalo? Tapos dapat sagutin mo, kasi love ako ni Daddy. Gano'n po talaga si Daddy. Kapag tinanong kanya, bakit ka pinapalo? Ang dapat mo sagutin, kasi love mo ko. Naranasan ko yun at natatawa ako nung narinig ko kay Isa kasi it's the very same exact script. At ang pangalawang palo na hindi ko po makalimutan, mami ko, hinabol ako hanggang ilalim ng makina nung panahian. Ewan ko ba, feeling ko mainit ako ng mami ko noon. Kasi first time talaga hindi po siya usually namamalo. Pero talaga, alam niyo, naghabol lang kayo sa ilalim ng makina, yung ganyan, papala talaga kayo. Grabe talaga yung sama ng loob ko noon. Pero kung ano man yung nagawa ko noon, sabi ko sa buhay ko, grabe, dapat magpakatino ako, magpakabait ako, I will never be the same again. Dahil napalo na yon. Sino dito ang napalo na? Sino po dito mga magulang na mamalo pa rin po kayo? Manong, parang natatawa ka. Alam niyo po, kailangan po yan eh. May verse din sa Bible, wag po kayo mag-guilty. And I think now, kapag kailangan po, I'll share with you stories on what we do kay Kambal. Don't spare a rod. May ganung verse sa Bible sa Proverbs eh. Don't spare a rod. Pero, okay, we do it with love. Tatanungin niyo rin po yung ganyan. Bakit ka pinapalo? Bakit? Kasi love. Kaya kapag kayo po ay napalo ng disciplers nyo, bakit kita pinapagalitan, Yani? Bakit? Sasagutin mo, kasi love mo ko. We should love discipline. Pero ngayon po na lumaki ako, tumanda ako, I am very thankful sa
Salamat sa sinturon na lumatay sa puwet ko. Salamat po talaga doon sa walis tambo yata yun, ma, yung ginamit mo sa akin. Doon sa ilalim ng makina. And I'm very thankful. Hindi po ako kasing ganito na, hindi ko masabi. Hindi po ako ganito ngayon na, mabait naman, di ba? Kung ako po ay hindi napalo. Dumaan po ako sa sobrang daming palo. And I have good news for you. You know what? All for Christ Church loves discipline. We love discipline. Alam niyo po, bukod sa kasalanan, bawal magkasala, napakadaming bawal sa church. Ano po mga bawal dito? Bawal ang mag-boyfriend, girlfriend ng nag-aaral pa, maliwanag. Okay. Bawal din ang magsama. Kunwari, grabe yung disiplina ng church natin. Kunwari, hindi naman kayo mag-boyfriend at mag-girlfriend, magkaibigan. Co-forerunners kayo. Naisipan yung umangkas ng babae sa motor ni lalaki. Bawal po yun. Hello, FYI, kung hindi niyo pa po alam, mahigpit na pinagbabawal ni Pastor na nakikiangkas ang babae sa motor ng lalaki. O kaya kahit yung babae may motor, bawal din po yung lalaki umangkas. Kahit vice versa. Bawal po mag-angkasan sa motor ang opposite sexes dito. Hello? Dito din po sa church natin, bawal din po ang nanghihiram kahit kanino. FYI po, kapag kayo po ay talagang kailangan minsan manghiram, tama po. Kanino po dapat manghiram? Hindi sa kapwa. Tinuturo po namin ito sa inyo. Manghihiram ka po, sasabihin niyo po, doon sa leader mo sa taas. Tama po. Hello. Dito din po, bawal ang magpasok ng soft drinks. Alam niyo po ba yon? FYI po, kung kayo ay nagla-life group po dito, mahigpit na pinagbabawal po dito ang pagpasok ng soft drinks. Ha? Wala pong dahilan ang lulusot na wala pong pipirma ng waiver ninyo kapag kayo magpapasok ng soft drinks. Bawal mag-aksaya ng kuryente. Bakit palagi kayo sinasabihan ng Peter, patayin mo yung electric fan pagkatapos mag-life group ha? Yung aircon ha, patayin mo yung pagkatapos mo ha? Bakit pinagbabawal? Yung mag-isa ka lang, bakit? Ang tawag dito, bakit blower na gamit mo? Mag-electric fan ka lang, okay, doon ka sa labas, ang daming bawal. Dito din po, bawal mag-basketball kapag linggo. Alam po ba yun ng mga lalaki? Okay lang pagkatapos ng PM celebration. Pero hanggat hindi natatapos ang PM celebration, bawal mag-basketball. Dito din po, bawal pumasok sa kitchen kapag hindi life group leader. Alam niyo po ba yon? Kapag kayo pa ay nagugutom, hindi po basta-basta pumapasok sa kitchen. Kahit pag gutom po kayo, ipagbigay alam niyo po sa life group leader ninyo, pinagbabawal din po natin yon. Bawal din po dito ang matulog tuwing Sunday celebration. Okay po? Sana po maliwanag po yon. Bawal po nagkukwentuhan pag may nagsasalita. Ang daming bawal. Siguro po kung maglilista pa ako dito, marami pa. Kasi All for Christ Church loves discipline. And we just care about you. Gusto lang po ba namin maghigpit? Ano ba, nakakapagod kaya magsita ng palagi-palagi. Yung, electric fan. Yung baso, hugasan mo si Pastoralyn, grabe. Tuwing mga once a month yan. Yung mga plato sa kitchen, mga plato, yung mga kutsari, mga tinidor, yung mga baso nyo, yung inuminan, ako po, paulit-ulit. And why do we do this? Because we love discipline. Kung hindi po natin ito ma-apply sa loob ng church, paano pa sa labas? Hello? Ang daming bawal. And we love it. Okay? Children, love the discipline from your parents. And disciples, love the discipline from your disciplers and pastors. It's time for us now to say na kapag meron pinagbabawal sa'yo, ang sasabihin mo thank you po, may bawal. Ano pa po bang bawal? Ano pa po bang bawal? Bawal din po ba ito? Ay, thank you po, bawal din pala. Ano pa po? Ano pa pong bawal? Ano pa po hindi ko kayang gawin? Ano pa po hindi ko pwedeng gawin? Saan po ako hindi pwedeng pumunta? You will volunteer yourself kasi you love discipline. And you do that with revelation kasi gusto mo maging better person every day. Amen? Amen. Point number 2. Kung love mo na yung discipline, we go to point number 2 and that is practice discipline. We do not stop by just loving discipline, but we practice discipline. Ang dami pong areas sa buhay natin ngayon ang kailangan nating lagyan ng disiplina. 2 subpoints po.
Una, disiplina sa bahay. Ikalawa, disiplina sa buhay. Pag-usapan natin ang disiplina sa bahay. Uulitin ko po, sa pagkain, kailangan pa natin disiplina. I think, kailangan ito i-impose lalo na ng mga magulang. Nananawagan po kami sa lahat ng mga magulang dito. Kung mahal po ninyo ang mga anak ninyo, please impose discipline. Alam niyo po, si Daddy talaga, he never gets tired. Talaga pong, ilang taon na pa tayong nasa revelation ng long life. Kung gaano po siya katagal, ganun pong katagal, walang asawa. He teaches us kung ano yung dapat namin kainin. Every time na mag-grocery kami, kaya naglolokohan kami kasi yung ref namin, dapat tama ang laman ng ref. Dapat wala siya makita doon na bawal. Okay? Magkakaroon man doon ng bawal, sasabihin namin, may nagbigay, o sasabihin niya, o sige, alam mo na, either ibibigay mo yan, or itatapon mo. That's how consistent he is in teaching us. Kasi po tayo minsan, meron tayong, ginagamit lang natin excuse yung pagiging makalimutin. But the real fact is, ayaw lang natin i-instill yung discipline sa atin. So please, parents, let us discipline our children about that. Naniniwala po ako na pwede silang maturuan eh. At kapag ginamit po natin yung authority natin as parents, they obey eh. Si Kambal po, naturuan po namin sila na bawal ang cake. Alam niyo po, nanginginig yan sa takot pag nakakita po yan ng cake. Tapos sabihin, galit lolo, ganyan. Tapos, bago po sila tumikim, dapat po may permission po talaga. Ganun po sila. Kaya hindi nakakahiya lang po kasi may birthday party minsan sa school. Ang handa, hotdog, tsaka cake. Bawal. Sabi pa naman ni Kambal doon sa magulang, galit lolo ko dyan, bad yan. Nakakaya sa magulang. Anyway, pero natuturuan po sila ice cream. Alam po nila na dapat may permission. Alam niyo po, natuturuan ng mga anak. Minsan po paulit-ulit, pero natuturuan po sila. Let's instill discipline. Okay. Isa pa po, I can only share about what we're able to do sa bahay. Isa pa pong disiplina dapat sa mga anak natin ay yung paggamit po ng gadgets. Nakaka-relate po kayo? Kasi ang dali po kasi patahimikan ng bata. Ako po, natitempt talaga ako na kapag naggugulo yung bata at gusto mong matahimik lang, ang dali-dali ibigay ng cellphone, maglaro ka na nga dyan, mag-Avengers ka na dyan. Yung Kambal po, masyadong fanatics ng Iron Man and Captain America. Talaga pag nakita mo yung gumaganyan-ganyan na, nagiging Captain America na sila. They are so fanatics. Pero, binigyan namin na rules, sabi namin, Kambal, kapag school days, no cellphone. Wala naman po kami iPad eh. Kambal, pag every time na may school, no cellphone. First week ng klase. Struggle yun eh, yung kung paano papanindigan. Para may time na umiyak talaga si Kale. And parang gusto naming matahimik ang buhay. Tapos si Han tumawag. Tapos sabi niya, ano ba? Palaruin ko na ba? Siguro, wala pa kasi masyado assignment. So pagkagaling sa school, parang walang magawa sa buhay, di ba? Parang, ano nga gagawin? Totoo nga talaga. Ano gagawin ko dito, di ba? Sabi, ano ba? Papayagan natin. Sabi namin, pero naisip din natin, hindi. Sabi niya, panindigan natin to. So pinanindigan po namin. Natuturuan naman po. Ate Alma, hindi naman po nakakalusot. Ano po? Kaya alam po nila na kapag school days, sabi niya, Mami, school days ba to? At alam na nila yun, no cellphone. Natuturuan po mga bata. Hello? Ang hirap po kasi na parang mauubos. Kasi po may tinuro po si Kuya Carlo, nakinig po ako na isang podcast niya. Bakit daw po na-addict? Para po naintindihan natin kung saan nagagaling yung mga kabataan. Not just yung mga maliliit na bata, but even yung youth. Naku po, kahit nga po forerunners eh. Bakit daw po na-addict sa video games? Para alam natin. Kasi doon sa mundo nila ng virtual world, doon sa mundo na yon, panalo sila eh. Doon sa mundo na yon, may pera sila. Alam niyo po yung mga games na may coins, gold coins pa nga. Tapos, nagla-level up ka. May promotion doon sa virtual world. Tapos, nagiging winner ka doon. May chance ka manalo sa mundong yon. And somehow, nire-relate nila yung sarili nila. Dito sa mundong to, panalo ako eh. Why don't we make them winners in real life? No, hello? Let us teach our children, this younger generation, on how to become winners in real life.
Okay, number 2 po, yung subpoint, disiplina sa buhay. Okay, this week talagang dumugo ang puso namin, specifically ni Kuya Jay. Dahil no matter how hard we teach and preach about not having boyfriends, girlfriends, habang nag-aaral, nakakalusot eh. Tinan mo nga yung katabi mo kung lumulusot yan. Ayun, minsan ano ba? Ilang sermon ba? Ilang ulit na beses ba? Multiple times 4 raised to 100 times. Merong lumalove life talaga. Yung isa, tapos nga ng pag-aaral, pero it's with the wrong guy. Yung isa, hindi pa tapos ang pag-aaral. No matter how hard we explain, sasabihin namin na, pag-aaral muna, mahiya ka kay Lord. Si Lord, binigay niya ang lahat. Ikaw sa lalaki, pagpapalit mo lang utang na loob. Church, disciples, let us discipline our lives. Disiplinahin mo yung puso mo. Ang puso, napapasunod yan. Huwag yung puso ang masunod sa direksyon ng buhay mo, pero pasunurin mo yung puso mo sa kung ano yung tama. Come on, ipasakop natin sa Diyos yan. Alam niyo po, feeling ko kahit 3 times a day, and you will hear about this same sermon all the time. We will never get tired of preaching about this. Disiplinahin mo yung puso mo. Ipasakop mo yan. Paano natin babaguhin ang bansa kung puso sira na? Hindi ko po kaya isipin. Paano po tayo magna-national transformation kung puso lang hindi po natin kaya mapasunod? May mas malaki po tayong assignment. Ang binabago natin hindi lang buhay ng isang lalaki. Buong bansang Pilipinas po, mga kababayan. Kaya kailangan po natin maging disiplinado. Discipline sa finances. We need to discipline ourselves, no? I think makaka-relate sa akin yung mga working. No matter how much increase you get, you will have all the reasons para maubos yan. Okay? Nagsweldo ka ng, pagkano minimum ngayon? 12,000? Minimum ka 12,000 ngayon. Nagkasya naman, nabuhay ka naman. Nakakapasok ka, nakakauwi ka. Nagka-increase ka. Laging 15,000. Ang nadagdag 3,000, di ba? Kasi bakit gano'n, ubos pa rin. Bakit naubos? Dati 12,000, kasya naman. Ngayon 15,000, ubos. Naging 20,000 ka. Let's say, naging 50,000 ka. You will have all the reasons para maubos yan. Tama po. Di ba po? Ako lang nakakaubos sa sweldo. Lahat po yan, we have all the reasons. And yung discipline of saving, discipline of giving, of course. Discipline of giving, we should give to God what is due Him. Pero I think ang isang nag-fail tayo, meron daw pong 2 New Year's resolution ang paulit-ulit na hindi naman natutupad. Ang mag-ipon at ang mag-diet, di ba? So let's talk about yung pag-iipon. Sa pag-iipon, kung patataasin ko po na kamay, sino dito ang talaga may ipon? I think we will see a few hands raising up. You know what? We need to discipline ourselves to save. Hindi po kasi pwede na isang araw may emergency. Parang ano nang gagawin natin ngayon may emergency, no? We have to discipline ourselves. I always teach our spiritual daughters. Meron po kaming mga para po sa mga VIP sa amin, ito po yung mga inangkin namin na parang sarili na rin po naming anak. And nire-require namin sila, kahit magkano yan, alam ko, minimum ka ngayon, pero utang na loob, for your sake, kahit 100 per payday, 200 pesos per payday. Alam nyo, i-multiply nyo, gawin nyo yung 10 taon, meron at meron kang mabubunot. Alam nyo po, Pilipino, mga kapwa ko Pilipino, kailangan natin maging disiplinado sa finances natin eh. Kasi kailangan po natin umasenso, amen? Babaguhin natin bansa. So let's start from within us. In savings, let's do that. Discipline sa pagbabasa ng Bible. Hello? Nandiyan pa po kayo? Buti na lang, point number 1, love discipline. Hindi niyo ako awayan pagkatapos ito. Let us teach ourselves how to read the Bible. Hindi pwedeng hindi nagbabasa ng Bible, mga kapatid. Hindi po talaga pwede. And we teach this to all kinds of our members. Bona fide member ka man, or VIP ka man,
We will teach you about reading the Bible. Kasi dito ka puhuhugot ng lakas. You have to discipline yourselves. Isa pa, discipline sa pagla-life group. We have to discipline ourselves. Kahapon tuwa-tuwa ako. Sino ba may nag-post na, si Francis yata yon, yung Aldab, ano yun? Yung something like, ang kwento ng post niya, kung ang maraming tao ay busy sa, Adrian? Hindi. Ha? Adrian? Hindi ako makapaniwala. Hindi, may isa pa yung kahapon. Adrian talaga. Hindi, si Adrian nga yata. Shucks! Sabi niya, oh yan, may iba pa eh. Feeling ko, it's PUP eh. May taga-PUP din. Janine, yan. Mukha si Janine. Si Adrian, may pinost din siya, tama. So si Janine sabi niya, kung ang maraming tao ay very busy sa Aldab, ano yung hashtag nila? Aldab most awaited date? Aldab the most awaited date. Grabe, 10 million tweets, kaloka siya. Grabe siya, tremending. Sabi niya, kung ang bawat tao ay busy, grabe kami po. Lumabas kami kahapon. Kasi may binili lang po kami sa market. Sabi namin, naku, baka traffic kasi C5 tayo dadaan. Amazingly, walang traffic. Kasi nasa Aldab po sila lahat. Sabi ko, malapakyaw na ba si Aldab? Grabe. Walang traffic. Dire-diretso talaga ibiyahe namin, Tinti talaga, grabe. Pero sabi ni Janine doon, kung ang marami tao ay busy sa Aldab Nation, Aldab most awaited date, kami hindi magpapatinag, magla-life group pa rin kami. Ganun ang disiplinadong disciple. Hindi ka nagpapatinag. Hindi ka patapos sa 15-30 days mo. Huwag ka muna umaldab. Mag 15-30 days ka muna. Discipline yourself. Ikaw, ano ang umaagaw na attention mo para ikaw ay mag-life group at ikaw ay para umattend ka ng life group? What competes with your time? Discipline yourself. Minsan po ako nag-boxing. Hindi po dahil sa nahinto ako, hindi na po ako disiplinado. Kailangan ko pong magpa-check up muna kasi dahil yung may naramdaman po akong kakaibang hingal nung nagkatrangkaso ako. Nung ako po ay nag-boxing, grabe talaga disiplinado. Walang patawad, biro niyo po, yung trainers doon, binabayaran mo na, pinapagalitan ka pa? Pag gusto niya, loko ka! Binayaran ka ng 200 na, papagalitan ba ako? Kasi po, ganun yung discipline. Pag sinabi niya na 50, hindi po siya, ano tawag doon? Sit-ups. Pag sinabi ng trainer, 50 sit-ups. Kuya, sakit, papasok pa ako, 50 sit-ups! Tagaw siya, so loko to, binayaran ko na. Kasi that is discipline, and I love it. I miss going to the gym. Sana ma-clear na ako. That is discipline. At first, feeling ko, pag bumalik ulit ako, feeling ko, magre-reklamo na naman yung katawan ko na ang sakit na naman. Pero, that's how we do it. Masakit sa simula. But we will love it in the end. 1 Corinthians chapter 9, verses 24 to 27. Let me end with this. Please listen to this. This is a very powerful word. Do you not know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win. Everyone who competes in the games exercises self-control in all things. They then do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. Listen to this. Therefore, I run in such a way as not without aim. I box in such a way as not beating the air. But I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. Amazingly, merong relationship yung pagiging eligible mo to speak, yung pagiging eligible mo to preach, being eligible mo to become a leader with the way you discipline yourself. And it's amazing if you realize that when we read the words. Ang sabi dito po sa huling bahagi, but I discipline my body and make it my slave. Ano pong ibig sabihin na you make it your slave? Madali po kasi yung mang slave na ibang tao, di ba?
It's easy. Like, mauutos kayo ba tao, gawin mo yan. O hindi, sumunod ka, gawin mo yan. But to discipline yourself and make it your slave, uutusan mo yung sarili mo, oy, ikaw kumilos ka, oy, ikaw mag-life group ka, oy, ikaw sumunod ka, oy, ikaw mag-submit ka, oy, ikaw magbigay ka, oy, ikaw sumunod ka, oy, ikaw lumipad ka. To make yourself your slave is something very difficult to do. But in this verses in the Bible, but I discipline my body. And sa ibang translation, I beat my body. Binubugbog mo yung sarili mo. That is that is the emphasis doon sa word na you have to discipline yourself so that after I preach others, ibig sabihin doon, pag na-discipline namin na yung sarili mo at nagsalita ako sa ibang tao, then hindi ako madidisqualify. May karapatan ako. In short, sa Tagalog, parang sinasabing, may karapatan ako mag-preach sa ibang tao kasi disiplinado ako. You know what? In this church, we know that we will be raising up many life group leaders. And we need qualified life group leaders. Hello? Ulitin ko po yun. We need qualified life group leaders. Uy, mag-amen kayo. Ulitin ko In this church, we need qualified life group leaders. At dito sa passage po, yung mga qualified life group leaders, those are the people who discipline their body and make it their slaves. Sino dito ang willing ka maging disciplined disciple? Nasasabihin mo sa sarili mo, oy, sumunod ka. Sumunod ka sa will ng Lord. This is not about you. Oy, ikaw self, high self, dear self. I ask you, please, obey your leader. Dear self, you have to submit to your leader. Dear self, you have to submit to your authorities. Hello? And you know what? This nation needs people like us. Ang bansa natin, paligid natin, kailangan niya ng mga disiplinadong anak ng Diyos kagaya natin. And we dream a lot of great things for this nation. And I urge you, I challenge you, be that instrument. Be that disciplined disciple who will really do everything that you can, doing the right thing, the right way, all the time, for the sake of this generation. Meron po ba kaming maaasahan sa church na ito na kasama natin na we will do the right thing, the right way all the time? Amen. I will pray for all of us, but before I do that, please hold that thought in your heart. As I now speak to our VIPs, pwede po ba namin makita ang lahat ng mga VIPs namin dito? Kung may sticker ka and you're a first-timer, pwede po bang taas niyo kamay mo? Wow, thank you so much for coming. Welcome po kayo sa lugar na ito, no? Now, may I ask lahat po ng VIPs, wag po sana kayo mahiya. Kami po inyong pamilya. Pwede po kayo ma-request na tumayo lang sa kinakaupuan ninyo. Tayo po kayo. Thank you so much. Thank you so much. Jesus loves you and we all love you. Isa pa pong request. Okay lang yan. Pwede po ba kayo pumunta sa unahan? Harap po kayo sa akin. It's okay. Wag po kayo mahiya. We are your family here. And excited lang po kami na makausap kayo, makakamayan kayo. Dito po kayo, harap na lang po kayo sa akin. Yan, harap po kayo sa akin. Yan, may space pa dito. Thank you so much for coming. Yan, alam niyo po ba, may plano ang Lord sa inyo. Hindi po aksidente kung bakit kayo naririto. And this lesson na napag-aralan po natin, it applies to everyone. Tama po? Na kahit first-timer po, tayo po lahat dito, kailangan natin discipline sa sarili natin. You know what? Kung bakit gano'n na lang po yung aming passion to really be a better church, kung paano po kami, kung bakit kailangan po namin maging better people, ay dahil po sa kadahilan ng mahal po namin kayo. Yung mga nagdala po sa inyo dito, mahal na mahal po nila kayo. And I hope na by now, you feel at home because we are your family. Kami po lahat dito we are after our relationship with the Lord. We do not preach religion. Because religion alone will not save us. But we really preach about the relationship with the Lord. And ngayon po, sa oras na ito, gusto namin kayo, bawat isa sa inyo, magkaroon po ng personal na relasyon sa Diyos. Ito na po natin yun. Ito, ngayon. Dahil kayo po, yaman na rin lang po na nandito kayo at may plano ang Lord sa inyo. We want you to have your personal relationship with the Lord. May naging problema lang po eh. Ang sabi po sa Romans 3:23, lahat daw po nagkasala. Aamin po ba kayo kung tanongin ko kayo kung nagkasala na po kayo?
Parang lahat po, no? Kasi sabi sa Bible, lahat nagkasala. Kaso may bad news. Sabi po sa Romans 6:23, ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan. Ang sakit po nun. Pero meron po ako ulit na good news sa inyo. Para po tayo ay maligtas dun sa kapamahamakan ng kamatayan. Ang sabi po sa Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Alam niyo po, kailangan natin si Jesus sa buhay natin. And that's what we preach dito sa church. We want you to have your personal relationship with the Lord. Sino po dito naiintindihan niyo po yung message niyo at gusto niyo po magkaroon ng relasyon kay Lord? Meron po ba? Taas niyo nga po kamay niyo. Meron po ba? Wow, praise God. Praise God. Magpe-pray po ako. Habang nagpe-pray ako, gayahin niyo si Ate Je. At kahit ginagaya niyo po ito, gawin niyo po na galing sa puso ninyo. This is a very special time between you and the Lord. Gusto po namin na kayo ay magkaroon talaga na isang napakagandang relasyon sa Kanya. Ready na po ba kayo? Sundan niyo po ako ha. Kasi niyo po ito na nanggagaling sa puso niyo. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, salamat po sa araw na ito na nakarinig ako ng inyong mga salita. Kinikilala ko po na marami akong kasalanan, maraming pagkukulang, na nakasakit sa puso nyo. Patawarin niyo po ako. Linisin po ninyo ako. Hugasan po ninyo ako. At simula sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso at pinapapasok ka kayo bilang maging sariling Panginoon at tagapagligtas. Simula po sa araw na ito, kayo ang number 1 sa buhay ko. Kayo ang priority ng buhay ko. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Come on! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 salvations. 8 prayers of salvation. And every time this happens, nagpa-party po kami talaga. Ready ba kayo mag-party? Sasayaw po kasi kayo dyan. Biro lang po, no? Every time that this happens, sobrang saya po namin. And we'd like to welcome you as I invite the leaders to please join me. Thank you so much for coming. Welcome po kayo dito. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming. You are welcome. This is your church, your new home, your family. Thank you for coming. Thank you so much, ha? Good job sa pagpunta. Thank you so much. Mahal namin kayo. This is your new family. Makakapo na kayo. Church, All for Christ Church, palakpakan po natin minsan pa ang ating mga VIPs. Thank you so much for coming. And now, let's go back to business. Let's get back to our business. We need disciplined disciples who will take this nation to its next level. Ayaw natin ng pare-parehas na lang. Gusto po natin umasenso. Come on. Gusto po natin magbago. Hello? And this church has to be taken to its next level. Handa na ba kayo? Magte-third celebration na po tayo. We cannot do that without disciplined disciples. And we need you. Please join us because we are all for you. We are all for Christ. Join us in every dream that we have. Yesterday, nag-meeting po ang leadership ng church. And nagre-ready na po tayo sa ikatlong service. Come on, why don't we give Jesus praise? And as we enter that new chapter in our lives, we say it again. We need you. Please join us as disciplined disciples. Let's do this together. May I invite everyone who are decided to join us to please stand up to your feet. Only if you are decided. Can we raise both of our hands to Jesus today? Lord, nakikita niyo po ang kamay na inyong mga anak. Lord, we want to be a better person
starting today. But Lord, patawarin niyo po kami if in the past we neglected ang ibang mga lessons na paulit-ulit na tinuturo sa amin. If in the past we neglected to instill discipline sa bahay namin, sa buhay namin, Lord, patawarin niyo po kami. And Lord, give us your wisdom, give us your instructions, your fresh instructions for all of us today, that we want to take this life, to take this church to its next level. Mga disiplinadong disipulo, susunod sa inyo no matter what. We'll do the right thing, the right way, all the time, because Jesus, we love you so much. We do this all for the glory of your name, all for the advancement of your kingdom. Lord, lahat ito gagawin namin para sa aming henerasyon, para sa bansang Pilipinas. We will do this wholeheartedly. Lord, we are your disciplined disciples. Use us, God. Lord, ilista niyo po kami sa aming next assignment. And we thank you, we praise you, because there is a bright future. Hope arises as your people arise. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Come on, why don't we give Jesus praise today? Hallelujah. This is our new beginning. Discipline for Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat.